Naawa nga ng husto itong si Charlene dito kay Princess. Magaan ang kanyang loob dahil talagang lukso ng dugo ang nararamdaman niya para kay Princess. Wala siyang kamalay-malay na ang kasama niya lagi at ang kaharap niya walang iba kundi ang kanyang totoong anak. Isang araw, kinausap niya itong si Princess. Pag-aakala naman nito ay paaalisin na siya sa naturang shop. Ngunit hindi. Ang gustong mangyari nga nitong si Charlene ay mananatili siya sa shop at pananatilihin na lang na lihim dahil alam niya na magkakagulo sa oras nga na matuklasan nga nitong si Libby. Si Libby ay galit na galit. Kahit delikado ang kalagayan nga nitong si Princess ay talagang napayakap siya dito kay Charlene. Kailangan niyang trabaho dahil hanggang ngayon ay nakarate pa rin sa higaan ng kanyang ama. Hindi pa rin magaling at kailangan nga niya ng pera. Sa kabilang banda, matapos mamatay ang asawa nga nitong si Divina, nagsimula na ang kanyang pangalawang plano. Yun nga ay ang guluhin ng mundo nitong si Charlene. Sa pagkakaalam niya kasi, si Libby ang kanyang anak, kung saan ito nga ay pinalit niya doon sa totoong anak na nitong si Charlene. Kaya naman ngayon ay gagawin niya, kukunin niya ang atensyon nitong si Libby. Ituturing niya ito na Mommy D. Yun ang gusto niyang itawag dito. Walang kamalay-malay si Libby na ang kanyang kaharap ay ang totoo niyang ina. Kaya ganun na lamang din kagaan ang kanyang loob dahil ang kaharap niya ay nanay niya na totoo. Samantala, magsisimula ng mga lalaki ang gap nga alitan ng dalawang si Charlene at itong si Libby. Hindi sila lalong magkakasundo lalo't nakukuha nga ang atensyon nitong si Divina. Ilang beses nga niya itong tinatawagan. Lagi na lamang tumatanggi itong si Libby at sinasabing may lakad siya at kasama nga itong si Mommy D niya. Yun ang lagi niyang kinukwento dito sa kanyang inainahan. Kaya naman nagsimulang magtaka at magduda itong si Charlene. Sino ang bagong kaibigan ng kanyang anak-anakan? Kaya naman palihim niya ito susundan hanggang sa makita nga niya ito na nag-iinuman. Umiinom ng alak. Kaya naman galit na galit si Charlene sa kanyang mga nakita. Ano ba ang kanyang ginagawa? Dahil napapariwara ang kanyang buhay. Bukod pa roon, lalo silang nagkakalayuan ng loob. Hindi na nakikinig si Libby sa kanyang inainahan. At mas gusto pa nitong makasama ang pagmumukha nga nito si Divina. Dahil doon, galit na galit ang kanyang ina. Sino ba ang kanyang kasama? Gusto niya itong makita. Gigil na itong si Charlene. At bakit mas sinusunod ba niya ang naturang Mommy D na tinutukoy niya kaysa kanyang tunay na ina? Dati na silang may alitan. Noon pa man, naramdaman na nga ni Charlene na ibang kanyang nararamdaman dito kay Libby. Talagang hindi niya maramdaman ang naturang lukso ng dugo. Kaya naman hindi ganun ka-close ang kanilang relasyon sa isa't isa. Ngunit gumagawa ng paraan itong si Charlene. Ngunit dahil sa pagpasok nga nito ang si Divina ay tuluyang magkalayo ang kanilang mga loob. Kaya naman napasigaw itong si Charlene hanggang sa pumasok nga itong si Divina at nagpakilala na siya ang nag-iisang Mommy D. Kaya naman galit na galit lalo itong si Charlene dahil sa pagbumukha ni Divina. Alam niyang masama siyang impluwensya para sa kanyang anak. Ano ba ang kanyang ginagawa at bakit kinakaibigan ang kanyang anak? Bukod pa roon, tinuturuan niya ito ng kung ano-ano na hindi naman maganda. Lalong-lalo, umiinom siya na minor de edad pa lamang siya. Galit si Charlene dahil alam na nagaano kasama itong si Divina at hindi magandang epekto kapag patuloy na magkasama itong si Divina at itong si Libby. Hindi naman matanggap ni Divina na paglayuin siya ng kanyang anak. Alam niya kasi ang katotohanan. Kaya naman nagsaburutan na nga ang dalawa. Ayaw na ayaw ni Charlene na lumapit itong si Divina dito nga kay Libby dahil lalong magkakalayo ang kanilang mga loob. Tuturuan na nga niya ito ng kung ano-ano hanggang sa naitulak nga niya ito. Pinagsasamantalahan naman ni Divina ang pagkakataon. Nagpabiktim nga siya at nasaktan siya sa naturang pangyayari kaya naman kakampihan siya nitong si Libby. Walang pinagkaiba si Libby sa ugali niya. Lalong nagkagulo ang mag-ina na itong si Charlene at lumayong lalo itong si Libby dito kay Charlene. Bagay na ikinatuwa naman itong si Divina dahil nagmumukha na ngang kontrabida ang inainahan nitong si Libby sa harap niya.